welcome once again to our online service. At ngayon pong araw na ito ay pag-aralan po natin ang buhay ni Jehoshaphat. No? Sino ba si Jehoshaphat? Siya po ay pang-apat na hari ng Juda. No? At siya ang kanyang anak na si Jehoram ay pumalit sa kanya. So, ang pamagat po ng aking topic ay, susuko ka na ba? Paano kung hindi mo na alam ang iyong gagawin sa mga suliranin o mga kabigatan o problema na iyong kinakaharap sa iyong buhay? Tingnan po natin na aklat ng Ikalawang Kronika sa chapter 20 verse 12. O Diyos namin, hindi niyo pa ba sila parurusahan sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lulusob sa amin. Hindi po namin alam kung paano ang gagawin namin. Sabi ni King Jehoshaphat, ni Haring Jehoshaphat. Hindi namin alam, no? Napapaligiran sila ng mga sundalo. Pero sabi niya, magtitiwala kami sa inyo. Dumating na ba sa iyong buhay ang tulad sa sitwasyon o kalagayan ni Haring Jehoshaphat na hindi alam ang gagawin dahil sa dami na nakaambang kaaway, mga sundalo ng mga kalaban nilang mga bansa na nakapaligid sa kanila? So, ano pong sabi ng Ikalawang Kronika sa chapter 20 from verse 1 to 29? Pagkatapos, nakipaglaban ang mga Moabita at mga Amonita kasama ang ibang mga Meoneo kay Jehoshaphat. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na patay o yung Dead Sea. Naroon sila sa Hazazon Tamar na tinawag din itong En-Gidi. So napakarami ng sundalo. Saan man sila dumako pumihit at anuman ang mayroong kakayanan, sina Jehoshaphat ay hindi ito sasapat upang sila'y makaligtas. At tiyak na sila lahat ay mamamatay. Lahat sila'y mapapahamak. Walang magawa si King Jehoshaphat kundi ang mag-alala, labis na mabalisa nung oras na yun. At kahit siya'y hari, ay inisip niya kung ano ang mga pwede niyang gawin. Pero wala siyang makitang solusyon ayon sa kanyang kakayanan. Ganon din sa ating buhay. Minsan maaring tayo ay malakas minsan, may pera, o maaring wala kang sakit, o maaring ikaw ay merong mga kalakasan na wala sa iba. Maaring kayo isang hari o isang pinuno sa inyong lugar. Pero dumarating din ang panahon na katulad din ni King Jehoshaphat, wala nang hindi na alam ang gagawin. Katulad ngayong panahon na ito, maraming mga presidente ng mga bansa ang halos kunti na lang at susuko na dahil sa pandemya na kinakaharap. Hindi mapigilan, hindi dahil sa mga tao'y pasaway, kundi dahil sa talagang mapanganib ang COVID-19. Dahil kaya na marami na ang namatay. Pero ang isa pang nakalulungkot na minsan ay hindi natin alam ang gagawin ay itong tinatawag na pagpapakamatay o suicide ng mga tao. At ayon sa talaan ay mas marami pa ang kabataan. At meron, ayon sa World Health Organization, merong hindi bababa sa 800,000 ang nagpapakamatay taon-taon. At sa 800,000, hindi pa kasama ang 20% na nag-a-attempt na magpakamatay. Lalo na ngayong pandemya. Bagamat wala pa akong makitang reliable source, pero merong isa pong mataas na opisyal galing po sa gobyerno ang nagsabi sa akin na ngayon daw ay mas marami pa ang nagpapakamatay kaysa namatay sa COVID. Kung meron noong 800,000 taon-taon, maaaring ito'y na triple o na doble pa. No? Sapagkat mahigit pa lamang na 1 milyon ang nagpapakamatay, ang namatay sa COVID. Pero ang nagpakamatay dahil sa depresyon ay napakarami. Dito pa lamang sa ating lugar ay meron na tayong alam na 3 simula nung magkaroon ng pandemya. Dito pa lamang, ito pa lamang kalye na ito nung mula sa Sambat hanggang sa may Pinagkurusan.
Ganun pa kaya kung ito ay buong San Pascual, buong Batangas, o buong Pilipinas at ang buong mundo? So marami tayong nababalita at ang nakalulungkot ay mga kabataan. No? Mga kabataan na ang edad ay nasa pagitan ng 15 to 20 years old at meron hanggang 30 years old. So nakalulungkot, mabababaw na dahilan, nadidepress, nawawala ng pag-asa at umaabot sa pagsuko na sa buhay na kanilang nilalakaran. Ganon din tayo. Ang buhay mo ba ay katulad ni King Josaphat? Susuko ka na ba? No? Wala ka na bang alam na pwede pang gawin upang masolusyonan ang kinaharap mong suliranin? Ikaw ba'y nadidepress? O sobrang na bang bigat ang iyong mga dalahin sa buhay? No? Ano ba ang dapat natin gawin? Meron po akong 3 bagay na nais ibahagi sa inyo kung paano napagtagumpayan ni King Josaphat ang kabigatan, ang suliranin, ang panganib na kaamba sa kanilang buhay. Una, doon sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 3 to 4, natakot si Josaphat. So si Josaphat ay natakot din. Pero siya ay dumulog sa Panginoon o lumapit o dumalangin. So ganun din ang pwede natin gawin. Ang una natin gawin, kung hindi na natin alam ang gagawin, alalahanin natin, meron tayong Diyos na pwedeng lapitan. Hallelujah. Maaring wala ng kakayanan ang iyong kasambahay, ang iyong anak, ang iyong asawa. Wala ng kakayanan ang iyong kinikilalang leader. Katulad ni King Josaphat, maging ang kanyang mga tao at mamamayan. Gano'n pa kaya mga mamamayan? Siya'y hari na ay hindi na alam ang gagawin. Gano'n pa kaya ang karaniwang mamamayan? Gano'n din tayo. Hindi natin alam ang gagawin. Minsan dumarating din sa panahon na ang barangay captain, ang mayor, o maging ang gobernador at presidente, hindi na rin alam ang gagawin. Pero ito po ang matututunan natin sa buhay ni King Josaphat. Paano siya nagtagumpay? No? Meron pa tayong pwedeng lapitan. At tiyak, sigurado, maliwanag sa sikat ng araw, tayo ay kanyang tutulungan at walang bagay na hindi siya kayang gawin. Ito'y ang Diyos. Dumulog tayo at lumapit sa Diyos. Hallelujah. Natakot si Josaphat at dumulog sa Panginoon at nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Juda. So hindi lamang siya. Pinangunahan niya ang buong bansa, ang buong Juda. At sinabi niya, panahon na para tayo mag-ayuno. Kaya nagtipon ang mga tao mula sa lahat ng bayan ng Juda upang humingi ng tulong sa Panginoon. Ganon din tayo kung magkakaisa lamang ang isang pamilya o isang barangay, ang isang bayan o ang buong Pilipinas o maging ang buong mundo na lumapit at dumulog sa Panginoon. Sigurado, kikilos at gagawa ang Diyos. Amen? Hallelujah. Paano ba tayo lumalapit sa Diyos? Paano ba tayo lalapit sa Kanya? Pamagitan ng panalangin. Pwede tayong lumapit sa Diyos sa magitan ng panalangin. Dumulog tayo o manalangin o lumapit sa Diyos sa magitan ng panalangin. Ito ay pinaalala sa atin ni Pablo na lagi tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali. At alam natin, ang Diyos ay dumidinig o tumutugon sa panalangin. Pangalawang bagay, mag-ayuno. Ano ba ang pag-ayuno? Ang pag-ayuno, ibig sabihin, magpakumbaba kasama ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ilagay natin ating sarili na wala tayong lakas at may hangganan ng ating kakayanan bilang tao. Tandaan natin, bilang tao, limitado ang ating kakayanan. Ganun man tayo kalakas, ganun man tayo kayaman, ganun man tayo kasikat, may hangganan ng lahat ng bagay. Ang lahat ay lumilipas. Ang lahat ay may sukdulan. No? Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos at kailangan nating magpakumbaba sa Kanya. At malaki ang nagagawa ng pag-aayuno. Ano bang pag-aayuno? Sa pag-aayuno, dinidisiplina natin ang ating katawan. Tayo nagugutom, tayo nauuhaw. Ang Panginoong Hesus ay nag-ayuno ng 40 araw. Siya'y uminom, pero hindi siya kumain. Pero pagkatapos doon, naranasan niyang mapaglabanan anumang tukso ng kaaway. Si Moses, siya hindi kumain at uminom. O wag po natin basta gagayanin ang ginawa ni Moses na hindi kumain at uminom sa loob ng 40 araw. Pero dahil sa ito'y inudyok sa kanya ng Diyos, ginawa ni ito ni Moses. At dahil doon, napangunahan ni Moses ang buong Israel ng may kaisa. Ano mang problema ang kinakaharap ni Moses, laging mayroong solusyong ibinibigay ang Panginoon. Bagamat si Moses ay nagkamali sa harap ng Diyos, no? Pero sa kabila noon, ang plano ng Diyos ay natupad pa rin sa bansang Israel. So kailangan natin na magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Aminin natin ang ibig sabihin ng pag-aayuno.
inaamin natin sa harap ng Panginoon na limitado ang ating kakayanan. Wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Kaya sa pag-aayuno, bagamat humihina ang ating katawan, doon naman ay napapalakas ang ating espiritual na pamumuhay. Importante ang panalangin, importante rin ang pag-aayuno. At ito'y mga paraan ng paglapit ng isang tao sa Diyos. Pangatlong bagay ay, papaano tayo lalapit sa Diyos? Sabihin natin ang ating kailangan. Katulad ng King Josaphat, humiling siya sa Panginoon. Katulad ng buong bayan ng Juda. Sila lahat, ang buong bayan ay nag-ayuno at sila lahat ay humiling. Sinabi nila ang kanilang pangangailangan. Minsan, bakit ba tayo hindi tumatanggap? Hindi naman natin sinasabi kasi sa Diyos. At ang iba naman, nagsasabi sa Panginoon, pero mali naman ang motibo. Kaya importante sa paghiling natin sa Panginoon, kailangan tayo sincero, tayo ay tunay, hindi lamang galing sa ating labi, tagos dapat sa ating puso, galing sa ating kalooban ang ating paglapit sa Panginoon. So, pangalawang bagay, una, dumulog, lumapit sa Panginoon. Sa mga ng panalangin, pag-aayuno, sabihin natin ating kailangan. Pangalawang bagay, magtiwala sa Diyos at sa kanyang mga lingkod. Yan. Importante yon. Tingnan natin ang ikalawang Kronika, chapter 20, verse 15. Sinabi ni Jehaziel, ano bang pronunciation doon? Makinig po kayo. So, ibig sabihin, importante tayo makinig sa mga lingkod ng Diyos. Si Jehaziel ay isang prophet. Siya isang propeta o isang tagapagsalita ng Panginoon. Sa panahon ngayon, maybe he's a pastor or maybe he's not a pastor. Pero kung siya ang ginagamit ng Diyos, makinig tayo sa lingkod ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos at makinig sa mga lingkod ng Diyos. Haring Jehoshaphat, ang sabi ni Jehaziel, at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem, ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. So ang Diyos ay nangungusap sa kanyang bayan. Alam niyo po ba ang Diyos ay maraming kaparaanan paano siya nangungusap sa atin? At kailangan nating makinig sa sinasabi ng Panginoon. Ang pinaka-basic na paraan na gagamitin ng Diyos ay ang kanyang nasusulat na salita, ang Bible. Kaya ganon kahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Kaya habang tayo nagbabasa ng Biblia, kapag tayo nanalangin, maaring maging rema ang bawat salita ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, ito ay tutugon sa ating espesipikong pangailangan. Magiging rema, maging buhay na salita para sa atin. Kaya hilingin natin sa Panginoon, tayo manalangin sa tulong ng Banal na Espiritu na maintindihan natin, maunawaan ang ating binabasang salita ng Diyos. Yun ang basic na paraan ng Panginoon. Ginagamit din niya ang mga pangyayari. Kaya walang nangyari sa ibabaw ng mundo na may kaugnayan sa ating buhay na aksidente lamang. Laging merong layunin, purpose, dahilan ang Diyos. At meron siya laging mensahe na ibinibigay. Maaaring ito ay ibang tao o ang lingkod ng Panginoon. So ang basic na ginagamit ng Diyos ay ang salita niya at siyempre ang kanyang mga lingkod. Ang mga propeta, ang pastor, o ang iyong leader. No? Ito ang sinabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot. At anong pangako ng Diyos? Ang labanang ito ay hindi sa inyo. The battle belongs to the Lord. Ang labanan ay sa Panginoon, hindi atin. Ganon din, kung sa ating lakas, pag hinarap natin ang mga problema, minsan hindi natin alam ang gagawin. Maaari tayong sumuko. Wala tayong solusyon. Pero kung ang labanan ay ipagtiwala natin sa Diyos, sabi nga ng Bible, sino ang pwedeng lumaban sa Diyos? No? Sino ang makatatalo sa Diyos? Kaya, ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa kanyang mga lingkod. No? Ikalawang Kronika, chapter 20, verse 20. Kinabukasan ng maagang-maaga pa, pumunta si Josaphat sa disyerto ng Tekoa. Habang naglaakad sila, huminto si Josaphat at nagsabi, no? So, ito pagkatapos naman niya, sabi ni Prophet Jehaziel, pakinggan niyo ako, kayong mga taga-Juda at taga-Jerusalem. Anong sabi ni King Josaphat? Maniwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos. No, maniwala, magtiwala. And then, at maging matatag kayo. So, lalakas tayo, tatatag. Magiging strong. Why? Because you believe, you trust in the Lord. Because the battle belongs
to God. Hallelujah. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta o sa kanyang mga lingkod at magtatagumpay kayo. So, mararanasan natin ang maging matagumpay sa anumang larangan kung tayo ay marunong magtiwala at maniwala rin sa kanyang mga lingkod. Paano ba magtitiwala sa kanyang mga lingkod? Lahat ba ng pastor? Lahat ba ng ganon-ganon na lang ba? Nakarinig ako sa TV, ito ang suggestion sa akin. Hindi masamang makinig sa ibang mga pastor, manood sa mga tele-evangelist, magbasa ng ibang mga libro ng mga sinulat ng mga lingkod ng Diyos. Ito ay marami tayong matututunan, marami tayong. Pero kapag dating sa tinatawag na direct instruction o yung tinatawag na personal instruction para sa atin, doon tayo makikinig sa pastor o sa ating pastor na nakakakilala sa atin. Kaya importante ito. Paano ba magtitiwala sa lingkod ng Panginoon? No? Siyempre, may tiwala tayo sa mga lingkod ng Diyos. Pero dapat, ang mga bata yan, kilala mo siya dapat. No? Hindi yung kahapon mo lang siya naging pastor. Dapat kilala mo ang iyong pastor o ang iyong leader. Kung siya may pastor o ano man tawag mo sa kanya, kilala mo siya. At alam mo din, siyempre, ang kanyang buhay. Sa pamagitan nito, malalaman mo kung siya tunay na lingkod ng Diyos. Dapat kilala mo. Hindi ang pastor ay perfectong tao. Siya ay maaaring makapag-commit din ng mga mistakes. Maliit man ang pagkakamali pa rin. Pero dapat kilala mo ang iyong pastor na siya ay tinawag ng Panginoon, lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, dapat kilala mo siya. Hindi naririnig mo na siya. Hindi ka lang nagandahan sa kanyang sinabi. Kilala mo. Kasi wala na pong pinakamakapangyarihan paraan ng pangangaral o preaching ng isang buhay ng isang lingkod ng Diyos maliban sa kanyang buhay. No? Ang kanyang buhay, dapat ito ang malaking patotoo. At ito ang malaking nangangaral sa buhay ng iba. So, una, kilala mo siya o alam mo ang kanyang buhay. So, pangalawa, napatunayan mo siya ay lingkod ng Diyos. No? Pangatlo, siya ay kinikilala mo at ginagalang. Yan. Dahil siya kilala mo, ginagalang, nakakasalamuha mo, narinig mo, nakasama mo. At hindi siya novice para sa iyo. Ibig sabihin, hindi siya baguhan. At pang-apat, dapat ka nagpapasakop at sumusunod sa kanya. 'Yon ang tamang pagtitiwala sa lingkod ng Diyos. Magalang, kinikilala mo siya, nagpapasakop, sumusunod. Dahil na, papalain. Importante po 'yon. Importante 'yon. Pangatlong bagay, ang kapangyarihan ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ito minsan nakalilimutan ng iba, ng marami. Nalilimutan ito ng marami mga mananampalataya. Yung pagpupuri at pagsamba. Dapat, hindi lamang tayo nagpupuri at sumasamba sa Diyos sa panahon na tayo kumbinyente, sa panahon na tayo ay nananagana, sa panahon na tayo ay laging nasa mga accomplishment ng ating mga pangarap. Hindi lamang, dapat sa lahat ng oras at pagkakataon, maging ito man ay panganib, katulad ni Haring David, sa gitna man ng panganib, nagagawa pa rin magpuri sa Diyos. Sina King Jehoshaphat, ano po ang ginawa nila? Nagpuri sila sa Panginoon. Ano? Sa pamagitan ng pagpupuri, makikita mo ang pabor ng Diyos sa iyong buhay. Ano man ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon, huwag mong kalimutan na purihin ang Panginoon. Awitan siya, purihin ang mga awit. That's the reason why we clap our hands. Ibig sabihin, pumupuri. Ay kung yung mga taong natuwa lang tayo dahil magaling magsalita, tayo napalakpak. Nanood tayo ng pelikula, nagandahan tayo, tayo'y natutuwa, tayo napalakpak. Pag nakita natin, natuwa tayo sa isang tao, niriregaluhan natin, pinupuri natin siya. Walang masama na magpurihin natin ang ating kapwa, purihin natin ang isang politiko, lalo na tayo nagandahan. Pero huwag natin kalimutan na ang pinakamataas at natatanging pinakamataas na pagsamba at papuri ay huwag natin kalimutan na ito'y iukol natin sa Diyos. No? Sa magitan ng pagpupuri, makikita natin ang pabor ng Diyos sa ating buhay. That's why we need to praise the Lord, to praise God sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Masama man o mabuti sa ating paningin, purihin pa rin natin ang Diyos. Dahil siya ang nasunod at hindi tayo. Ang Panginoong Jesus ay nanalangin. Dahil siya'y malapit ng ipako sa krus, malapit na siyang mamatay. Pero anong sabi niya sa kanyang panalangin? Panginoon, kung maaari, alisin mo ako. Alam niyang siya'y maghihirap. Alam niyang kanyang daranasing kahirapan. No? Alam niya siya'y hagupitin. At alam niyang siya'y ipapako hanggang sa mamatay. Pero anong sabi ng Panginoon Jesus? Pero wag po ang mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Ibig sabihin,
Anumang sitwasyon ng ating buhay, huwag nating kalimutang purihin natin ang Panginoon. Ang mga anak ng Juda ay hindi gumamit ng anumang pana o tudla o isang palaso na kanilang itinudla sa kanilang kaaway. Hindi. Matapos silang manalangit, humingi ng tulong, anong ginawa nila? Nagpuri sa Panginoon. Hindi sila gumamit ng pana, ni isang sibat, ni isang paing pag-away, ni hindi nila ginamit, ni kaunti nilang lakas para labanan ng physical, face-to-face sa kanilang kaaway. Hindi nila ito ginamit. Anong kanilang ginawa? Inilagay lamang nila ang kanilang mga sarili sa pagpupuri sa Diyos at ang Diyos ang kumilos at gumawa para sa kanila. Ang Diyos ang nakipaglaban para sa bansang Juda dahil sila'y nagtiwala sa Panginoon. Ganon din sa ating buhay. Dumating na tayo sa hangganan. Di na natin alam gawin. Susuko na tayo. Pero kapag pinagtiwala mo sa Panginoon, kapag lumapit ka sa Kanya, nagtiwala ka sa lingkod ng Diyos, no? Simulan mong purihin ng Panginoon. Pasalamatan siya. Makikita mo ang pabor ng Diyos. Mararanasan mo sa iyong buhay. Hallelujah. Sa ikalawang Kronika, chapter 20, verse 22 to 24. At na magsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga taga-bundok ng Ser. Anong nangyari? Nung sila'y magpuri sa Diyos, hinayaan ng Diyos maglaban-laban. Silang mga gustong sumakop sa bansang Juda. Sila ang naglaban-laban. Sila ang nag-away-away. Minsan sa ating buhay, nakararanasin tayo ng panggigipit ng kapwa. Pero wag mo silang gantihan. Magtiwala ka sa Panginoon. Wag mo ipanalangin na sila'y mapahamak. Pero minsan may mga pagkakataon, sila ang nagkakagulo. Di ba? So, katulad na lang sa aking karanasan, hindi ko na masyadong ikukwento at i-detalye dahil ang iba sa inyo kilala ang alang buhay. Pero ano nangyari? Sila ngayon na nagkakagulo. No? Habang tayo naman ay patuloy na binibless, pinagpapala ng Diyos. Amen? So, yung iba, alam ang aking sinasabi, ipin-Facebook pa ako. No? Pero, yes, hindi ko sinaway ang mga taong gusto magtanggol. Salamat sa Panginoon. Pero isang bagay na natutunan ko sa harap ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Simulan mong purihin ng Panginoon. Ang pakikipaglaban na hindi atin sa Diyos. Kung kaya ka ipinost dahil sa ating kasalanan, harapin natin. Pero dahil sa ito'y bahagi lang ng pag-uusig sa iyo, gusto ka lamang siraan, huwag mong intindihin. Ilagay mo yung sarili sa posisyon na ang Diyos ay handa mong purihin sa lahat ng oras at pagkakataon. Dumalangin ka. Sa Diyos ka humingi ng tulong at simulan mong purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sigurado, tutulungan ka ng Diyos. Ang iyong labanan ay hindi mo labanan. Ito'y labanan ng Diyos. Amen. Hallelujah. So ano nangyari? Sila at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, ano po nangyari? Sila naman ang nagpatayan. Imagine, sila ang nagpatayan. No? That's how. Tandaan niyo pa ba yung Yom Kippur War noong 1960s ba ito nangyari? 1970s? Nung pinalibutan ng bansang Israel ng mga kalabang mga Arabo, ng mga Muslim countries. Walang ginawang Israel. Sapagkat kung tutusin, ano ba ang laban niya sa malaking mga bansa sa kanyang paligid? Pero habang binobomba ang Israel, yung mga bombang pinapalipad sa kanila, lumalampas doon tumatama sa kanilang mga kakamping bansa. At pagkatapos ng 6 na araw, sumuko ang mga bansa sa Israel. Ang Israel ay nag-iisa. Bakit? Bakit ito nangyari? Dahil sigurado ang Diyos ang nakipaglaban sa kanyang bayan. Ganon din sa panahon ni Gideon. Ang dami. Sabi, ayaw ng Diyos magtiwala ka sa iyong lakas. From 20,000, naging 300 na lamang kanyang tauhan. Pinauwi ng lahat. Pero nung gabi na makikipaglaban sila ang naglabanan. Ang nakita nila, akala nila, ang dami pala ni Gideon. Hindi niya alam, mga karwahe ng kalangitan ang kanilang nakita. Hukbo ng kalangitan. Kaya nagkanya-kanya silang takas at nagtagumpay si Gideon. Tandaan natin, your battle belongs to God. Ang iyong labanan ay hindi mo labanan. Ito'y labanan ng Diyos. Ipagtiwala mo sa Kanya. At sigurado ang iyong tagumpay. Hallelujah! Pagdating ng mga sundalo ng Juda sa mataas na bahagi ng disyerto, nakita nila ang mga bangkay ng mga kalaban nila na nakandusay sa lupa. Wala kahit isang buhay. So, hindi natin dinadalangin ang pabahamak ang mga taong umaaway sa atin.
Pero tandaan natin, ni balahibo mo ay hindi pwedeng galawin malibang ipinahintulot ng Diyos. Your battle belongs to God. Susuko ka na ba? Huwag kang susuko kung marunong ka lamang lumapit sa Diyos. Kung marunong ka lamang magtiwala sa Kanya, magtiwala sa Kanyang mga lingkod, at simulan mong purihin ang Panginoon. Simulan mong sambahin ang Diyos sa makapangyarihan. Ang Diyos na walang pwedeng ihalintulad, wala siyang kaparis, walang katulad. Sabi nga ng awit, wala kang katulad. Di ba? Wala. No match. Kahit pa sinong pwedeng ilaban, walang kamats ang Diyos. Nag-iisa lamang ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kapag hindi mo alam kung ano na ang iyong gagawin, iposisyon mo lamang iyong sarili sa pagtitiwala sa Panginoon. At pagkatapos, dumako ka sa isang labanang espiritual o pakibaang espiritual sa magitan ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga, sabi ng ibang mga churches, ibang mga pastor, at yun na may totoo, at pinapatotohanan ko rin, na isa ring armas ang pagpupuri sa Panginoon. Kaya purihin natin ang Diyos. Ito isang malaking armas, spiritual weapon, na pwede nating gamitin sa panahon na tayo nasa kagipitan. Purihin natin ang Panginoon. Napakahalaga ng pagpupuri sa bawat pangunahing suliranin ng buhay na ating kinaharap upang maranasan natin ang genuine na tagumpay. Sabi sa Gawa chapter 16 verse 23 to 32. Tingnan natin ang buhay ni Pablo kasama si Silas. Nang sila kasi ay nangaral at nagpagaling ng mga may sakit. Merong isang babae doon, bata na manghuhula. Ay nung mapalay sila ng demonyo, ay siyempre pinakikitaan yung bata ng iba. Para din sa ating panahon, mga sinasapian daw ng kung anong mga santo. Pagkatapos, wala naman daw bayad, donasyon. Ay pinakikitaan. Kung napanood nyo yung pelikula ni Nora Honor na Walang Himala, yun, makarelate kayo sa sinasabi ko. Pero nung makita nila, sapagkat pinatunayan ni na Pablo na ang mga sinasapiang ito hindi naman Diyos ang sumasapi. Isang pare ang napanood ko doon sa Itbulaga na nagsabi na yung mga sumasaping, mga nagsasabing kaluluwa ng tao, pare ito ha, take note pare, at ito ay sinasang-ayunan ko rin dahil ito naman ang katotohanan. Yan ang tawag diyan ay familiar spirit. Sinabi nito ni Pastor Rudy Pajardo, isang direktor ng pelikula na ngayon ay born again Christian at siya rin pastor. Ito ay familiar spirit. No? At ito rin naman ay aking tinuturo. Ang tawag doon sa mga sumasapi, hindi yan totoong santo, hindi yan totoong mga namatay na tao. Yan ay familiar spirit. Evil spirit. No? Nagkukunwari, nagpapanggap. No? Nagpapanggap lang. At pinakikitaan ng iba. Pinakikitaan. Ito ay nangyari sa panahon ni na Pablo. Kaya ang ginawa ni na Pablo, pinag-pray nila o pinag-pray over nila yung bata at nakalaya alihan ng dyablo, no? Nakalaya yung bata. Nagalit ang mga tao. Isinumbong sila at sila'y pilit pinakulong sa isang kasalanan na kung tutusin, hindi naman kasalanan sa Diyos. Pero kasalanan para sa kanila na walang kasi sila ng kita. Pinakulong, pinahagupit. At nang mahagupit na sila ng gusto, ikinulong sila at inutusan ang gwardiya na bantayan silang mabuti. Alam niyo, pag sinabi ikinulong sa panahon nila, hindi lang yung nakakulong, nakatanikala pa yun. Nakagapos ang paa at ang kamay. Nakadipang ganyan, no? Nakagapos ang kamay. Kaya ipinasok ng gwardiya sa kaloob-looban ng selda, itinali ang kanilang mga paa ng maghahating gabi. Ano pong kanilang ginawa? Ano magagawa nila Pablo? No? Wala naman silang armas. Kahit pa siya kilalang tao, pero sa oras na yon, sila hinatulan na. Nanalangin sina Pablo. Take note, nanalangin. At sila'y umawit ng pagpupuri sa Diyos, ng papuri sa Diyos. Hallelujah. Ano lang kanilang ginawa? Nanalangin. At umawit ng papuri. Hallelujah. Nakikinig naman sa kanilang mga bilanggo. Pati yung ibang bilanggo, marami rin ng bilanggo nakikinig. Walang ano-ano ay biglang lumindol ng malakas, nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at tatanggal ang kadena ng lahat ng bilanggo. Hindi lang sina Pablo ang nakalaya, pati ang mga taong nakapaligid sa kanila. Kapag ikay nagsimulang lumapit sa Diyos, nanalangin at nagpuri, hindi lamang ikaw ang makalalaya. Pati ang mga taong mahal mo sa buhay, mga taong kaibigan mo nakapaligid sa iyo, pwede ring makalaya sa bumibihag na kamalian at kasinungalingan ng dyablo. At dahil doon, maaari din silang magkaroon ng pagkakataon
na makarinig ng salita ng Diyos upang makamit nila ang kaligtasan. Hallelujah. So, makalalaya, pwedeng lumaya ang ating barangay, ang ating bayan, ang ating lalawigan, ang ating bansa, kung ang mga mananampalataya lamang ay magkakaisa na magpuri, manalangin at magpuri sa Diyos. Pero sa ating paligid, sa ating personal na buhay, kung ito'y ating gagawin, makikita mo, marami kang pwedeng palayain, hindi lang ang iyong sarili, pati ang mga taong nakapaligid sa iyo. Lahat ng bilanggo, lahat ng pinagkukulungan ni Pablo, nang sila'y palayain ng Diyos, nakalaya rin ang mga bilanggo. No? Nabuksan, sabi ng 27 to 32, nagising ang gwardya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala nila'y tumakas na ang mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Di ba? Pareho din ngayon. Siyempre, pagpapakamatay, maraming ginagamit. Number 1 na paraan na ginagamit sa pagpapakamatay ay yung poison. Ayon sa ito nabasa ko ito sa talaan ng World Health Organization. Poison. Pangalawang ginagamit na paraan, yung hanging. Paggamit ng lubid. Yan. Halos lahat ng nagpakamatay na alam ko sa panahong ito, na yung mga kilala kong tao nagpakamatay, lubid ang ginamit. Sabi nga ng aking ina, mas marami pa daw ang namatay sa lubid kaysa COVID. Ay, totoo nga yun. Totoo naman yun. Ay, hindi lamang nababalita dahil sa prayer, iba yung mga kilalang tao at inirespeto natin ang kanilang pangalan, kaya hindi natin binabanggit. Pero, nakalulungkot. Pero mo, mayaman, mga may kabuhayan, nakatapos ng pag-aaral, kala mo normal, wala naman tayong malaking alam na problema. Pero bakit nila inikitil ang kanilang buhay? Katulad din ng sundalong ito. Dahil alam niya baka siya ang parusahan. Kaya papatay na niya ang kanyang sarili. Sasaksakin na niya. Pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay. Yan. Ito rin po ang ating panawagan sa lahat ng nakaririnig. At ipaalam natin sa ating mga kaibigan, mga kabataan ngayon, huwag kayong magpakamatay, huwag kayong ma-depress. Alam niyo ba ang depression, ito'y sa isip lamang at puso ng tao. Kahit anong pangyayari sa buhay natin, pwede tayong maging masaya. No? Pwede kang maging masaya sa kabila ng COVID. Ano kung tuyo na yan? Ano kung minsan kung sumasala man tayo sa pagkain, hindi ibig sabihin mamamatay ka na. Si Jesus ka, nag-ayuno ng kusa, 40 araw eh. Hindi, samahan mo ng panalangin. No? Naranasan namin nung kami, maliliit pa kami mga anak, yung aming kakainin. Pag kami kumain ngayon, kami nananalangin na para sa hapon dahil wala kaming siguro kakainin sa hapon. Pero ang Diyos ay lagi may biyaya at wala akong natandaan na kaya kami hindi kumain mag-asawa at aking mga anak ay dahil pinabayaan ng Diyos. May pagkakataon pa na nawalan ng trabaho lahat aking mga kapatid. Kasama namin ang aking ina at sabi ng aking ina, paano na yan? Ano ang ating kakainin? Sabi ko sa aking inay, huwag kayong mag-alala. Gano'n man tayo kadami. Kami sama-sama pa sa isang gano'n man tayo kadami. Kapag kami kumain, kakain din kayo. Kaya kayo hindi kumain dahil wala na rin kaming makain. Pero wala akong natandaan na kami pinabayaan ng Diyos. At ngayon, lalong dumami ang kumakain. Lalong dumami at padami pa ng padami. At habang dumadami ang kumakain at pinapakain, lalo namang dumadami ang biyaya at pinapasagana tayo ng Diyos. Amen? Kaya, no problem. Kung gusto ng mga kapitbahay kumain sa atin, no problem. Pwede rin sila kumain. No? Pwede rin naman sila magdala ng sariling ulam. Pero kung walang dala, pwede kumain ang kahit na sino. Pwede kumain ang kahit na sino. Bakit? Si Jesus Christ nga, nung ibigay nung bata ang 5 tinapay at 2 isda, anong napakain? Mahigit na 5,000 katao. 5,000 lalaki, pero pabata at babae. At may sumobra pang 12 baon. Kaya titiyain ko sa inyo, sa amin ngayon may nagdadala ng bigas, hindi naman pinamimigay. Nung panahon pasimula pa lang ng pandemya, mayroong isang bigasan sa may Taal na ang kanyang bigas ay hindi nila ma-deliver. Kaya sinabi, pwede bang sa inyo na namin dalhin? Kung kailan nyo na lamang bayan, wala akong paglalagyan. Ibinagsak agad 50, 40 sako. Kalahating sako. Yan, basta diyan na yan. Kung mabenta, kung hindi, basta saka na lang. Kaya sabi ko, paano tayo magugutom nito? 40 sako?
Nung panahon pala yun ng hindi pala panahon ng COVID, panahon ng taal. Dinala sa amin ng mga bigas. Bagamat ibinibenta, pero bahala na daw kung kailan mabenta. Tapos bigla nagka-COVID. Nagdala ulit ng pagkakadaming bigas. At hanggang ngayon, lalong dumami ang bigas. Bagamat pambenta. Kaya nga sabi ko nga sa isang kapitbahay na nag-aalala, kung ano namin kakainin, sabi ko, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo magugutom. Magkakapitbahay tayo. At kung wala na talaga kayong pagkain, wala na nagbibigay, pwede kayong pautangin namin. Pumunta kayo sa aming tindahan, umutang kayo, at kayo papautangin. Hanggat merong bigas, may mauutang kayo. Nung panahon ng kasagsagan ang COVID doon, nung nag-aalala. Alam nyo, bilang patotoo, bumibili siya sa amin, pero wala pa ako natandaan siya nangutang. Hindi ko alam. Hindi naman siya nangutang eh. At hanggang ngayon, nakita ko ngayon, nakabalik na sa pagtatrabaho, pinagpapala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Amen. Hindi lang mananampalataya, pati ang mga bawat Pilipino, ang bawat tao sa buong mundo, sa kabila ng mga pangyayari, ang Diyos ay laging may provisyon. Gano'n pa kaya ikaw na anak ng Diyos? Amen? Gano'n pa kaya na ikaw, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, anak ng Diyos, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan. Amen? Hindi ka magugutom. Laging may handang dulang ang Diyos sa iyong hapag sa gitna man ng labanan. Hallelujah! Ito ang pangako ng Diyos kay David. Hallelujah! Pagkatapos dinala sila ni Pablo sa labas, tinanong, anong dapat kung gawin para maligtas? Nagtanong ang bilanggo, anong dapat gawin para maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maligtas ka, pati ang iyong sambahayan o ang iyong pamilya. At ipinangaral ni Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng membro ng kanyang pamilya. Imagine, dahil sa pagpupuri sa Panginoon, dahil sa panalangin ng Pablo, naalaya ang lahat ng bilanggo at nagkaroon sina Pablo ng pagkakataon na mangaral ng salita ng Diyos. Kapag tayo natutong magpuri at manalangin, bibigyan din tayo ng pagkakataong may pangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao na sa ating paligid. Naalala ko ang patotoo ng aking kapatid. Ano man ang pangyari sa kanyang buhay, nagkasakit-sakit siya, at ngayon ay pinagaling siya ng Panginoon, wala nang makitang sakit. At ito ang panahon na nakaroon siya ng pagkakataon, ma-share ang gospel sa kanyang pamilya. No? So ipanalangin natin. So hindi naman mahalaga ang salita ng Diyos ay hindi pinamimilit. Pero importante ito'y ating ibinabahagi. At simulan natin purihin ng Diyos. No? Huwag natin katakutan. Ay kung yung masamang tao, hindi natatakot gumawa ng masama. Samantalang kung pangaral, pagsamba, pagpupuri, pagpalakpak, wala tayong dapat ikahiya. Kung paglilingkod, pagpupuri, pagsamba, ang ating ginagawa para sa Diyos. Wala nang pinakamataas pa na uri ng paglilingkod sa ibabaw ng mundo na pwedeng makamit o maranasan ng isang tao, kundi ang paglingkuran ang pinakamakapangyarihang Diyos. Ang paglingkuran din ang mga tao. Tandaan natin, hindi tayo pwedeng maglingkod kung hindi tayo maglilingkod sa ating kapwa. Hindi tayo pwede nating sabihin ginagalang natin ang Diyos kung hindi natin ginagalang ang mga taong minamahal ng Panginoon. Kaya nga, importante ang pagpupuri. Importante ang paggalang, importante ang pananalangin. Ang pagpupuri ay dapat gawin kapag hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Kung hindi mo na alam yung gagawin, purihin mo ang Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan, kaalaman. Siya ang lalaban para sa iyo. Ihanda mo yung sarili at simulan mong purihin ang Diyos. No? Naalala ko ang kadaming bayon sa bawan nung nasusulog na ang kanilang pwesto. Wala na siyang mailabas na. Kaya anong kanyang ginawa? Pinagtawanan siya ng mga tao. Ang ginawa niya, naroon sa labas. Sabi niya, Panginoon, ikaw po ang nagbigay ng aking tindahan. Ikaw rin po may karapatang bumawi nito. Wala na siya mailigtas. Alam niyo, nung siya magtayo ng tindahan, abad na doble, mas maraming laman. Pati kanyang anak pa nagkaroon po alin ng tindahan. At di ko alam kung malakas pa ang kadaming o no. Pero alam ko hanggang ngayon may tindahan pa rin ang kanyang mga anak. No? So, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang may karapatang bumawi. Kaya ang mahalaga, lahat ng bagay pinagtiwala natin sa Panginoon. Huwag nating pansinin ang panliligalig ng kaaway. Kung mayroon mang mga pangyayari sa ating buhay, nililigalig ang ating puso, nilalagyan tayo ng depresyon, pagkabalisa, kabigatan sa ating buhay, lumapit tayo sa Diyos, manalangin tayo. Magtiwala tayo sa Kanyang lingkod, magtiwala tayo sa Kanya. At simulan nating purihin ang Panginoon. Siya ang gagawa. At kapag ang Diyos ang kumilos, lahat ay magiging maayos. Makakamit natin ang tunay na tagumpay. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Wala pa akong nakitang tao, ang sabi ni Haring David, na nabigo at napahiya
sa sino mang taong tunay na nagtiwala sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa mensahe na iyong binigay para sa amin. Salamat din po na sa pagbubulay-bulay ko sa iyong salita ay ibahagi po ito na may kayusan. At dalhin ko, Panginoon, ito ay matreasure ng bawat tao na kinig ngayon, maging sila man ay nasa online, nasa kanilang mga tahanan, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, alaman namin na ang labanan namin kinakaharap ay hindi namin labanan. Our battle belongs to you, O God. Ang labanan ito ay labanan mo, Panginoon. Ikaw ang nakikipaglaban para sa amin. At dahil doon, may katiyakan kami ng tagumpay. Kaya sa mga may pangailangan, mga mabibigat na suliranin, bigyan po ng kalayaan, patuloy ka namin pinupuri, pinaparangal at pinapasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapalaya sa bawat isa. Bigyan po ng kapahingahan ang nabibigatan. At salamat po, O Diyos, na pinapagaling mo ang lahat ng may sakit karamdaman. Tinutugon ang kanilang mga pangailangan sa lahat ng may pangailangan. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Panginoon, ang Glory Christian Center Batangas family, I pray na pagpalain mo, let your favor, O God, ay maranasan ng bawat isa. Lalo na po, Panginoon, ang kanilang buong sambahayan, ang mga tatay at ina ng tahanan, bigyan mo ng kalakas at katatagan, maging ang kanilang mga alak. Aluin sila, Panginoon, ng iyong mga salita. Ano man ang aming maranasan, hindi lamang sa tagumpay, maging ito man, Panginoon, ay gutom, sakit ko karamdaman, tunay, O Diyos, walang maaring maghiwalay sa amin sa pag-ibig mo na pinadama sa amin. Sapagkat ikaw ay nag-iisang Diyos, Diyos na aming pwedeng pagtiwalaan, Diyos na aming sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang lahat ng nakikinig at naabot ng mensahe na ito sa makikinig sa online, sa Facebook, even sa YouTube, Panginoon. Sila man ay, anumang oras sila ito mapakinggan, I pray na ang pagpapala ay maranasan nila. Ang iyong favor, Panginoon, ay maranasan nila sa kanilang buhay. Lord, I declare it in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Binabalik namin sa iyo ang pinakamahal sa papuri, parangal at pagsamba. Sa natatanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat na napagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sa Diyos po ang papuri. God bless you all. See you again next time.